Magandang umaga po sa inyo, Police Major Hazel Asilo, ang PIO ng NCRPO. Good morning po, ma'am. Good morning po, Sir Ted, at saka kay Ma'am DJ Chasta. Good morning po. Salamat sa Tagapakinig, magandang umaga po. salamat sa panahon. Ma'am, pwede ho ba namin klaruhin, ilan ba talagang pulis itong sinasabing sangkot sa nangyari po diyang sabihin na po natin na umano'y illegal na pagpasok sa isang tindahan sa Taguig? Sa latest report po na ginawa ng Taguig City Police Station, 10 po yung involved dun sa kumakalat na viral video na nakikita na po natin lahat. Opo, 10 ito. Ma'am, ano ho ang mga ranggo nito at meron bang team leader to na kasama? So, itong sapong ito, kasama po kasi sa nirelease ng ating pamunuan, yung pong kanilang substation commander, kasama po yung siyam niyang mga tauhan. Bali po isang master sergeant, 2 staff sergeant, 2 corporal at 4 na patrolman po yung kabilang sa mga pinarelease po while ongoing po yung investigation natin. So, community precinct po ang pinanggalingan nila, ma'am? Sa atin po ngayon is substation na po, Okay. substation 5 ng Taguig City. Opo, substation po ito. So, yung 10 yon kasama po yung substation commander doon? Yes po, kasama po siya kasi po dahil ng command responsibility. Opo, pero yung substation commander hindi kasama noong pumasok sa tindahan ng babae? Wala po siya doon. Hindi po siya kasama. Okay, pero ilan po talaga yung pong kasama ng mga pulis na pumunta roon sa tindahan po ng babae? Ayon po dun sa ating initial investigation, 6 po yung kasama. Kasi nagpa-responde po sila nung kalaunan kasi na hindi po na nila makontrol yung mga nandong tao. So nagpa-responde din po sila. Tumawag na po sila ng additional na mga reinforcement. Okay, sige. So kaya po naging siyam. Opo. Ma'am, may pauna ba kayong kwento dito? Kasi, ma'am, di ba alam po naman natin kapag po mayroong legitimate police operation, mayroong pong after operations report na ginagawa yung team leader, di ba? Tama po. Opo. Apo. Ano po ang laman po? Meron ba silang ginawang ganun po na after operations report? Since hindi po siya mako-consider na legitimate operation, wala din po silang after operation report kasi ang sabi nga po dun sa ginawa nila investigation is they acted on their own. Hindi po ito sanction ng ng kanilang ng Taguig City kasi hindi po ito alam ng kanilang substation commander at kumbaga sila po lang yung nagpunta dun sa resident ng ating mga victims. Opo. So, ma'am, sino po nag-iimbestiga dito ngayon? Ano pong particularly na saan nanggagaling po? Sa krame, sa NCRPO, saan po nanggagaling? Since po nagbigay ng directive si Regional Director, so si Brigadier General Abirin, nagtutulong po ang R7, yung investigation po natin dito sa region. Ganun din po yung sa district. R7 and D7 po ang nag-iimbestiga dito sa kasong ito. Sa katunayan po, ngayong araw na ito ay isa-file na po yung criminal case laban dito sa mga identified natin na personnel. Ngayon, isasampa yung criminal case. Yes po, opo. Opo. Ano po kayang criminal case yun, ma'am? Ayon po sa kanila, violation of domicile, robbery, coercion, at paglabag din po sa RA 76. RA7, ano po yung RA na yon? Yung sa child abuse po, kasi meron po may tayong bata, may minor. bata, Yes po, may 17 years old po tayong nandun. Opo. Ma'am, kumusta po yung administrative case? Sa ngayon po, yun po yung gumugulong, yung investigation po, ano po ang mga admin cases na kakaharapin itong ating 10 personnel. Yun po yung hinihintay natin na update mula dito po sa R7 at sa D7 po natin. Opo. Meron pong kung tawagin, ma'am, hindi ho ba sa Internal Affairs Service po ng PNP at maging sa Office po of the Chief PNP, no? At maging sa NAPOLCOM, yung sinasabi po na summary dismissal proceeding, may ganun pa ho ba ngayon? Yes po, ganon. So, ngayon po nagkakaroon po tayo ng pre-charge investigation para po malaman natin kung ano yung mga kaso na kakaharapin nila. At pagkatapos po, i-elevate po yan dito sa atin, sa regional. Kasi yun po is
kumbaga yung kung magiging penalties nila is sako po, kung halimbawa pong dismissal is dito po nasa level yun ni level na po ng regional director. Oo, kasi ang regional director po may poder din, di ba? To Opo. to decide dito po sa mga summary dismissal proceeding cases po ng mga miyembro po ng PNP hanggang kay Chief PNP po ito. Ma'am, so far po dito po sa admin case, kailangan pa ba dito ng testimonya nito pong mga supposed to be biktima? As in, tatayo ba yung kaso by the mere video as evidence? Yes po, pero gaya nga po ng ibang mga kaso, magkakaroon pa rin naman po tayo ng ng hihingin din po natin yung side ng ating mga police na involved kung para po pasasagutin din natin sila. Hindi naman po to magiging one-sided lang. So parehong Opo. side po nila is Opo. matatanong at doon po tayo magde-decide kung ano yung kahihinatnan nila. Okay, due process po, kumbaga ano ho. Opo, Tama po, opo. may due process po para sa magkabilang side. Opo. Ma'am, yung pong criminal case, doon po importante rin yung complainants. Kasi pwede ba ang maging complainant ay police din mismo, PNP, o talagang kailangan po ng complainant dito yung mga sinasabing biktima? Kasi takot daw ho sila, ma'am, sa mga pulis eh. Opo, pwede naman pong tumayo as yung ating mga police, pero mas maganda po kung sila mismo yung magfa-file ng complaint. Kaya hihingan po natin sila ng affidavit o ng kanilang sinumpang salaysay. Opo, sige. So, 10 ang kakasuhan sa kriminal o admin yun? At doon sa kriminal, yun lang pong 7? Sa criminal po, ito lamang pong mga nandun. Yung mga pumasok lamang po, in-identify na po sila. At doon sa admin case naman po is yung 10. Okay. Ma'am, again, ano po ang anong mga rango ng 7? Meron po tayong 2 staff sergeant, 2 corporal at 4 na patrolman. Bali po, 8 po sila. Opo. Meron ho bang informasyon ngayon pa lang kung yung pong mga yon ay meron mga pending na admin cases sa NAPOLCOM or maging sa region? Isa po yan sa mga chine-check natin ngayon kung meron po sila mga prior cases, admin cases, para po malaman natin kung kasi po posibleng maging madidiin pa sila lalo kung meron sila mga previous cases na katulad din itong kinakaharap nila sa ngayon. Ito ba yung mga Magiging aggravating po. Opo, yes ma'am. Aggravating kumbaga para ka ng recidivist, di ba? Ang dami mo ng kaso. Yes. Opo. Tama Ma'am, po. opo. Ito ba yung mga taga-tagig na mga pulis? Mga taga saan ba ho ito? Meron po mga taga-area ng Taguig, pero meron naman po na sa mga kalapit na city po. Okay. Kailan Hindi po sila Opo. lahat doon Yes nakatira. ma'am. Kailan po malalantad ang mga pangalan ng mga pulis na ito? Kahapon po, nalaman natin kung sino at identify natin itong mga pangalan nitong mga pulis na to kasi based po din sa video na napanood natin is puro mga alias lang po yung binigay doon. So, after po ng ating initial investigation is nakuha natin po yung mga pangalan kung sino-sino yung mga involved na ito. Opo. Kailan po ito isa sa publiko? Yung pagsasapubliko po nito, hindi po natin mabibigay kung ano yung mga pangalan nila. Siguro po makakapagbigay kami ng alias as soon as ma-file po natin yung mga kaso nila. Opo, pero kailan po ito magiging public? Kasi this is imbued with public interest and the persons involved are supposed to be public officers. Considering po ng mga pulis ito para din po kung makita sila ang kanilang mga picture, ang kanila po mga pangalan, baka naman may mga iba pa hong biktima ito kung sakali man, ma'am. Regarding po sa pag-post ng kanilang mga pictures at mga pangalan, same din lang po kasi binibigyan din naman po natin sila kahit pa paano ng confidentiality kagaya ng binibigay natin doon sa ating mga nahuhuli na civilian. Kumbaga po meron pa rin tayong binibigay na karapatan po para sa kanila kasi hanggat proven guilty, hindi pa po natin sila pwede ipakita. Yes, ma'am. We sincerely understand that. Pati po itong Data Privacy Act na ito. Pero kapag ho ba isinampa na yung criminal case sa prosecutor's office, pwede na bang public record na po ba yon? Not unless po sila ay makonvict, pwede po siguro. Pero since hindi pa naman po tumatakbo, hindi pa po talaga pwede. So paano ho kung sakasakali na may itong modus na ginawa nila ay may kahalintulad at paano po yun kung may mga biktima pa silang iba na pwede yung ma-identify nga sana itong mga pulis na ito? Can they do that kahit pa kumbaga
confidentially po sa inyo, paano kaya yon? Kung halimbawa po naging victim sila or nagkaroon po sila ng mga ganitong sitwasyon, pwede naman po silang lumapit sa STD or sa Taguig para po doon po mismo nila kilalanin itong mga pulis na ito. Kung halimbawa po na gusto nilang mag-file ng complaint at tingin nila itong mga taong ito rin yung pumasok sa bahay nila, pwede po silang mag-report at pumunta sa ating pinakamalapit na station. Yes po, sa Taguig or sa STD po. Paano yan kung ano ba ang report nyo? Mukha daw pong talamak sa Taguig ito. Ayun po ang sinasabi ng ilang pong mga nagkokomento eh. Nataon lang talaga na may CCTV ito, kaya po nahuli itong mga pulis. Paano ko magreklamo kung ang irereklamo ko pala nandun mismo sa presinto? Kung hindi po sila kampante na mag-report dun sa presinto, kung saan dahil tingin po nila nandun pa, pwede po silang umakyat, i-elevate po nila yung dito sa ating Southern Police District. At kung tingin din naman po nila is hindi sila safe, pwede rin po silang umakyat ng regional headquarters at i-file po nila kung ano man yung complaint na yun. Sige po. Pero ma'am, ano pong balita ho ninyo? Ito ba ay first time sa Taguig o meron din pong mga reports po na ito po yung nangyayari talaga doon? Part po yan ng ginagawa nating investigation since initial pa lang naman po yung ginawa natin, yung pag-identify sa kanila. So malalaman po natin dun sa in-depth investigation na pinapakandak po ng ating regional director. Sige po. May pahabol na pong tanong si Chacha, ma'am. Yes Opo. po. Police Major, Opo. tama po ba? Una po itong kumalat online. Sino daw po yung nag-post? Ito po ba'y kamag-anak doon pong babae doon sa tindahan? According po doon sa post po, kamag-anak niya pero wala naman po yata siya doon sa mismong video. Pero kamag-anak niya yun. Siya po ang nag-post. Doon sa post, no, nakita po namin, sinasabi nga niya na hindi daw po first time nangyari daw po ito sa lugar na yan. Ano pong komento niyo doon? Yan po ang tinitingnan natin doon sa investigation natin kung may mga previous na pangyayaring ganon. At kung meron man po, is magiging part po yun ng mga admin cases na pwedeng isampa sa kanila. Oo. Ang sinasabi po nung tindera, nito pong si ate, nangangamba po sila para sa kanilang seguridad. Kayo po ba'y nakikipag-ugnayan na rin sa kanila para mabigyan po sila ng security dun sa lugar? Assurance po na hindi sila talagang bebeltahan ng magiging mga okay pulis. sila. Opo. Opo, kahapon po actually is yung Chief of Police ng Taguig at personal po silang pinuntahan para po siguraduhin ang kaligtasan nila at kung meron man po silang mga nalalaman or meron pa silang ibang information na pwedeng ibigay regarding po dito is yun po, kinuha na rin po nila. Oo. Police Major, yung po bang nag-post, nakausap nyo na rin po ba? Nakausap na rin po yun ng ating Chief of Police ng Taguig at yun nga po, meron po sila mga information na ibinigay na maaaring makatulong din sa investigation natin. Sige po. So, ma'am, kami po ay muling gagambala sa inyo para po sa update lang natin dito po sa kasong ito. Kasi ma'am, gusto lang po namin pong tulungan din po ang PNP dito na maipakalat po ang informasyon na dito sa problemang ito ng pulis din po ang tutugon. Di po ba? Yes po, wala po kami ito tolerate na kung ano mga misconduct na aming nasahanay. Opo. Salamat po na marami, Police Major Hazel Asilo. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Thank you. Yan po ang PIO ng NCRPO.